May nagtanong sa akin, "Hi Boss Rai, may nagpadala sa amin ng message kahit wala naman po kaming utang sa online lending app. Pero kinukulit pa rin kami na magbayad. Hindi na po namin alam gagawin namin." Ito po text nila. "Good day. This is from legal officer to remind you that we will have a hearing on February 5, 2024, 10 a.m. in RTC Cebu Hall of Justice Branch 128 in the case of estafa case filed against you. Kung nais itong maagapan, pwede kayo mag-avail ng amnesty program. Thank you." Okay. Okay po. Himayin po natin, ano? Sabi nyo nga ho, no? Wala kayong utang dun sa online lending app. Okay. Ngayon, ang burden ho kasi nito na ma-prove, no, na kayo ay may pagkakautang is nasa kanila. Okay? So, kung sinasabi nga ho nila na magpa-file sila ng demanda, no, antayin nyo ho, no, para sa korte nyo sagutin. Okay po? Kasi, kailangan ho may ipresenta sila sa korte, no, para mapatunayan ho, no, na kayo may utang sa kanila. Kasi ganito po yan, no. Yung message ho sa inyo na to, malabo ho mangyari. Bakit? Kasi po, sabi niya po sa RTC, okay, at estafa case filed against you. Okay. Paano niya ho nasabi o paano ho nila nasabi na estafa po yung inyong magiging kaso? Meron ho ba kayong panloloko o pandiling lang na ginawa? Napatunayan ho ba nila yon? Okay. So, mali na ho kagad yun. No? Kasi po, ang dapat na, na sinabi po nila or ifa-file nilang kaso is small claims. Okay? So, ganito po yan. No? Pagka ho kasi kayo sasampahan ng kasong small claims, no, kailangan ho nilang magpadala muna ng demand letter. Okay po. Bakit ho kailangan ng demand letter? Kasi ho, kailangan ho, no, na na-exhaust muna yung lahat ng effort, no, sa paniningil, no, bago ho makarating yan sa korte. Yun ho ang nakasad sa batas kasi natin. Dapat ginawa muna ho nila lahat yung effort nila na maningil, no? Tapos kung wala ho talaga nangyari, that's the time na po pwede ho silang magsampa ng kaso sa korte. Okay. And to prove that, kailangan ho nakapag-issue sila ng demand letter sa inyo. Okay. Kung wala naman ho kayo natatanggap ng demand letter, paano ho sila makakapag-file ng small claims case? Okay, sige, sabihin na natin for the sake of our argument po is estafa yung kakaso nila sa inyo. Meron ho ba kayo natanggap na demand letter? Wala po, sigurado. Okay? Kasi kung may natanggap po kayong demand letter, definitely po, yan ho ang itatanong nyo sa akin. No? Hindi ho yung estafa case na may message sa inyo. O ba? Ngayon ho, kasi importante yung demand letter eh. Ngayon ho, tuloy ho natin. No? Pagka ho napadalang kayo ng demand letter, no? That's the only time na po pwede na ho silang magsampa ng kaso. No? Regardless ho yan kung sinasabi nilang estafa, which is malabo, or small claims po. No? Sabihin na lang ho natin sa small claims. No? Ang requirement po kasi sa small claims, no, is isa ang demand letter. Okay? Kailangan ho yan. At ang pangalawa po is yung proof na kayo may utang. Ngayon, kung sinasabi nyo po, no, na wala kayong utang, ano po yung ipipresent nilang dokumento sa small claims court, no, para mapatunayan na kayo may utang? So, malabo na hong mangyari na kayo masampahan ng kaso. Kasi po yung burden ng pagpapatunay na kayo may utang, nasa kanila po. Wala ho sa inyo. No? Kayo ho, kung sakasakali ho na darating sa korte yan, no, ang hahanapin ho sa inyo is yung katunayan nyo naman na wala kayo na-receive. O di po ba? Kasi kunwari, sinabi nila na nag-disburse sila sa e-wallet po ninyo. O ipakita nyo yung transaction history ng inyong e-wallet. No? Kasi yun ang hahanapin ng korte. O yun ang hahanapin ng ating mga judge.
So, kung mapapatunayan nyo naman ho na walang pumasok sa e-wallet ninyo, or let's say sa bank account ninyo, paano ho kayo nagkautang? Di po ba? Kasi yung yan, napakahabang proseso niyan. Hindi ho basta-basta ang pagsasampa ng kasong small claims. O yung sinasabi po nila na estafa kuno. No, napakahaba ng proseso niyan. No? Kasi paano ho uusan yung yung kasong na isasampa nila kung wala naman ho silang pagpapatunay na kayo may utang sa kanila. Kasi re-reviewin ho ni judge yan eh. Oh. Pagka ho nakita ni judge na may probable cause, sige diretso, patadalan ho kayo na subpoena. Yung imbitasyon po. Pero kung wala ho silang napatunayan at wala naman probable cause, i-dismiss ho ni judge yan. Di nagsayang lang ho sila ng perang pambayad doon sa docket fee or filing fee. Hindi po ba? Kaya ho yung mga ganitong klaseng mensahe, wag niyo hong masyadong pinagpapapansin. No? Kasi kung totoo ho yan, ay may darating ho sa inyong subpoena. Tsaka niyo ho siya sagutin. Puntahan niyo po. No? Para magkaalaman po kung paano nila papapatunayan na kayo may utang. Malabo yun eh. No? Kaya kung totoo naman yung sinasabi niyo wala kayong natanggap na pera sa kanila o wala kayong utang sa kanila, wala ho kayong dapat ipag-alala. Wag ho kayong nervyusin. No? Tinatakot lang ho kayo nitong mga to at hinaharas. Pinakamainam ho niyan, no? Dumulog ho kayo sa SEC. Mag-file ho kayo ng complaint. Or pinakamaganda pa po is dumulog ho kayo sa abogado. Ipakita niyo ho ito, no? Itong isinan niyo ho sa akin na tanong, no? Pakita niyo ho yung ganyan kasi harassment ho yan eh. So ipakita niyo ho doon sa abogado at siya po ang magbibigay sa inyo ng advice kung ano ho ang nararapat na kaso na isampa, no, diyan sa mga ola na yan. O dyan sa ola nyo na yan na nananakot o nakaharas. Kasi dapat po talaga yung mga yan tinutuluyan, no? Siya sabihin nila sasampahan kayo, unahan nyo, sampahan nyo ng kaso. Kaya lang ho kasi ang mahirap po kasi dyan sa mga damuhong ola na yan, hindi ho nagpapakilala. Di po ba? Pero kung alam nyo kung ano yung kumpanya na yan, kung anong klaseng online lending app na yan, tuluyan nyo, demandan nyo, no? Nakita nyo pagka nagpadala ho ng mga mensahe ang mga yan, mapa-email yan, mapa-SMS yan, no? Hindi ho nagpapakilala. No? Maski ho sa tawag, mga duwag eh. Takot bumalik sa kanila yung mga multong ginagawa nila. No? Kaya hindi ho nagpapakilala yung mga yan. Takot silang mabalikan. Sige nga ho, tingnan natin. Paano ho kayo makakabayad sa utang kung hindi nyo naman ho kilala kung sino naniningil sa inyo? Di po ba? Kasi kagaya ho na nangyayari sa atin ngayon, no? Yung tapal system. Diba? Kasi nga, hinaras kayo, nalito na kayo, no? Nagpanik na kayo. So, nagawa nyo hindi dapat gawin. Nangutang na naman kayo sa isang ola, nagtapal na naman kayo. Let's say, dalawa na. Ganun ulit, naharas na naman kayo, nawala na naman kayo sa ulirat, nanghiram na naman kayo. Hanggang sa dumami na po. Let's say 5. Sasabihin ganyan, magdidemanda. Sino ho sa kanila yung magdidemanda? Hindi naman ho nagpakilala. Mainam-inam pa nga ho ito, nagpakilala tong na to. Tong online lending app na to. Pero kalimitan, 90% of the time po, hindi nagpapakilala yung mga yan. Kasi takot po sila na bumalik sa kanila yung ginagawa nilang harassment. Mababaliktad po sila eh. Di po ba? Yan yung ayaw nilang mangyari. Kaya ho sila, pananakot lamang ang ginagawa nila. Hindi po ba? Kaya kung ako ho sa inyo, no, payo ko sa inyo, kung alam nyo naman ho talagang wala kayong utang, huwag nyo ho siyang pansinin. Huwag nyo ho stressin ang sarili ninyo. No? Kasi pag na-stress kayo, talo ho kayo. Yun ho ang gusto ng mga ola na yan. Di po ba? So, huwag niyo stressin ang sarili niyo sa isang bagay na wala naman ng katotohanan. Kasi kung alam niyo sa sarili niyo wala kayong inutang, wala kayong hiniram,
Ay baliwala ho ito. No, huwag niyo ho siyang intindihin. No? Kasi ho yung burden ng pagpapatunay na kayo ay may utang, ay nasa kanila po. No? Paano sila makakapagsampa ng kaso kung wala naman silang pagpapatunay na kayo ay may utang? O di po ba? At unang-una po, ala naman kayo natanggap ng demand letter, definitely. O paano sila makakapagsampa ng kaso? Ay number 1 requirement to iyo. O di po ba? So, wag niyo hong stressin ang sarili ninyo, no? Palampasin niyo yan, wag niyo siyang pansinin. Tinatakot lang ko kayo niyan. No, mga walang magawa yung mga damuho na yan. Ano po? So, I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan kayo na suportahan ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.